lahat. Tayo po'y mag-umpisa na. Tayo po'y magsama-sama para mandalanginan, awinan ang ating Panginoon Diyos at talagang ipakita sa buhay natin na ang Diyos ay talagang buhay. Amen po ba? So, napakaganda rin po ng araw, no? Kanina medyo makulimlim, pero ngayon tamang-tama po yung timpla ng ating panahon. So, unanayahan ko po yung lahat. Pwede po kayo mag-forward dito sa harapan. Ipunan po natin yung mga vacant seats po natin. Kung may mga Bible po tayo, samahan niyo po akong magbasa. Yung ating call to worship po makikita natin sa Psalms 119 verses 101 to 112. Sa wikang Pilipino po, babasahin ko. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Tutok din ko ang tungkuling iniaral mo sa akin. Labis-labis, Panginoon, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin yan ang buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yang mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimutan yung iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang pakibong ang masasama. Ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi na ang dulot ay kagalakan. Ang pasiya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. So napakasarap po na namnamin ang salita natin, Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kulang po, Panginoon, ng mga salita para pasalamatan ka. Kulang po yung mga salita, Panginoon, para express, Lord, kung gaano kami natutuwa, kung gaano kagalak ang aming mga puso, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagmubay sa amin at pagmamahal. Paggabay, Panginoon Diyos, pagpapatawad. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, Lord, sa inyo pong mga salita na aming maririnig. Nawa po, Panginoon Diyos, umawit po ang aming, hindi lang po yung labi namin, Panginoon Diyos, yung awit, kundi yung aming puso, Lord. Puso na may pasasalamat. Gabayan niyo po, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatiran na papunta pa lamang dito. Ganon din po ang aming pastor, Panginoon, na magbibigay po ng inyo pong mga salita. Amang Diyos, wala po kung may pagmamalaki, Panginoon. Sa inyo po lahat, Panginoon Diyos, pati yung aming kagalingan, kalakasan, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo. Muli po, Panginoon, kami po yung nagpapasalamat. Maraming salamat. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, mga kapatid, tayo po tayo. Pakita naman na po natin, express po natin yung love natin kay God through singing. Gandang umaga po sa lahat. Happy Father's Day po. Gusto sa po ng mga tatay at magiging tatay. Maraming salamat. Uwitan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Uwitan po natin ang mga Redeemer Lips. At sa inyo po ito. Away. My pain is here to stay. I believe.
your power. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top. See your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Ito nga po, na buhay ang Panginoon sa araw-araw, sa saya, sa lungkot, at sa araw ng linggo. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Awitan po natin siya ng isang love song na galing po sa ating mga puso. Lord, thank you for this day. Di lang po sa pang-araw, di lang po magpapasaya kami. O meron po kami pinagdadaanan. Salamat, Panginoon, kasi kayo po ang dahilan kung bakit nandito kami. Kung bakit kami nabubuhay. Kayo po, purpose, Lord. Salamat, Panginoon. Mahal ka namin. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my daddy. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity, Lord. How wide you open up your arms when I need your love. How far you will come. Never I was lost. You said that all you feel for me is undying love. Like you showed to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Again, we sing. I worship at your throne, whisper my own love
I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Lord, tuloy po natin awitin ang Panginoon as we humbly ask for His mercy and guidance this morning. Let's pray to the Lord. Our Father. Hear our prayer. We are your children, and we're gathered here today. Gathered here to pray. Hear our cry, Lord. We need your mercy and your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea.
are your children, and we've gathered here today. Gathered here to pray. Our cry, Lord, need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins. Our Father, pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Yes, Lord. Magpapalat ng Panginoon. Nanatili tayo nakatuon sa ating Panginoon at manalangin. Manalangin Diyos, muli po ang aming pasasalamat at ang aming pagdakila sa iyo, Panginoon. Wala ka po kapares. Walang hihigit pa sa iyo. Sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. Puwi-puwi nininiklood sa iyong muli na nanalangin para sa lahat ng iyong mga anak na naroon sa gawin ito ng BCFC, maging yung mga kapatid namin na nasa malayo, maging yung mga sumusuporta, Panginoon. Aming itinataas sa iyo na patuloy mo pong mabalot, Panginoon, na iyong pagpapala. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin na tunay na maunawaan namin na ang aming katuwiran ay hindi nababatay sa kakayahan namin sumunod sa iyo, pagkat kulang na kulang ang aming kakayahan. Hindi rin nababatay sa kakayahan namin sumamba sa iyo, na aming pagiging matuwid ay sa momenting nakasandig sa katuwiran na ipagkaloob mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus na namuhay bilang kumpletong tao dito sa lupa. Isinaisantabi ang kanyang pagiging bahagi ng iyong dakilan kaisa bilang isang Diyos. Namuhay siya, nag-isip, dumama bilang isang pangkaraniwang tao. Dinanas niya ang lahat ng dinadanas namin ngayon. Tulungan po kami maunawaan namin ito. Na wala kami maipagmamalaki liban sa
inibig mo po kami at walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig na yan na nasa kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Kung kaya patuloy mo po kami tulungan na higit na lumalim ang aming pananampalataya sa aming Panginoon. At patuloy na makilala siya sa katotohanan ng kung sino siya at anong ginawa niya para sa amin. Realizing, Lord, na walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo ito. Wala kaming dapat katakutan sa aming paligid, sa aming buhay, sa aming hinaharap. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang may hawak ng lahat. Batid mo ang bawat himay-may ng aming kalagdan, ng aming isipan. Alam mo na, way ahead of time, Lord God, what we're going to go through. At ang sabi mo nga sa pamagitan ng iyong Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay nagkaganap para sa kauunlad ng aming tunay na buhay. Buhay na walang hanggan. Kung kaya't hindi kami dapat mahatak pababa sa aming buhay, ng aming mga hilahin, ng aming mga alalahanin. Sa halip ay patuloy na tumingin sa iyo at sa magagandang pangako mo, Panginoon. Salamat po, Ama, pagkat ipinagkaloob mo po sa amin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. At patuloy mo kaming binabanal sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming maunawaan itong bagay na ito upang higit kaming umagos sa daloy ng buhay na yan na ipinagkakalob sa amin. Totoo nga, maraming suliranin sa aming kapaligiran. Sa maging sa aming mga sarili. Subalit, Ama, ang lahat ng ito, pinahihintulutan mo upang higit namin makilala. Una, ang kadakilaan mo. Maging na iyong anak ni si Jesus at ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Pangalawa, higit namin makilala ang aming mga sarili. At talagang alalahanin namin na lagi kaming mangunyapit sa iyo, Panginoon. Lagi kaming mamahinga sa iyong mga palay. Lord, huwag mo pong pabayaan na maligaw ang aming mga kaisipan sa patuloy na pagbata na sa daigdigan. Maging sa pleasures, maging sa kahirapan, maging sa ano pa man na iniahambalang sa aming daraanan. Tulungan mo po kami na panghawakan ang katotohanan na napagtagumpayan natin na aming mahal na Panginoon ang lahat ng ito. Total kailangan matulungan kami na talagang mag-focus sa iyo, Panginoon, at sa pag-akay mo po sa amin. Lord, tulungan mo rin po kaming maunawaan na mag-isa sa daigdigan walang nagaganap na nalilingit sila. Walang nagaganap na hindi mo pinapahintulutan.
at ang lahat ay mangyayari ayon sa iyong itinakda para sa kabuuan ng sandaigdigan, maging sa kabuuan ng iyong pangako sa kampuhan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Lalong-lalo na din sa bagong Israel. Ang Israel ng Panginoong Jesus. Tulungan mo po kami. Bagamat tinuturuan mo kami na itaas sa iyo sa panalangin. Maging ang mga sinasapit ng mga kapatiran at paging sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa kalupitang dinaranas sa mga buktot na namamahala sa sandaigdigan. Tulungan mo din po kami maunawaan na tanging ang aming role sa mga bagay na ito ay higit na pang makilala sa kalagitnaan ng lahat ng ito. Tulungan mo po kami na higit na magtiwala sa iyo, maging sargaganap dito sa malapit-lapit sa kapaligiran natin. To West Philippine Sea, maging sa dagat Pacific, at sa mga bayan na kapaligid dito. Lord, tulungan mo kami na patuloy ng maunawa, walang magaganap na hindi mo alam. Walang magaganap na hindi mo pinapahintulutan. At sa lahat ng ito, walang makakapag-iwalay sa amin sa pag-ibig mo sa amin, sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Kung kaya hindi kami dapat mabaw sa mga hilahin at alalahanin. Tulungan mo po kami, Panginoon, patuloy na may tinataas sa iyo ang mga sumusunod pang sandali upang higit ka namin madinig, higit ka namin madama sa aming mga puso, sa pamagitan ng iyong mga anak na kumikilos, lalo na po sa umaga nito. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus po ang panalangin. Siya naman. Nadidinig niyo ako dyan sa kulihan. Boses ko, maganda ba? Praise the Lord. So magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ganang pananambahan po ang ating dalangin. Yan na nga, uulan na ang sisimbolo ng biyaya ng ating Panginoon. Bago ko makalimutan ay Happy Father's Day sa ating mga unsung heroes, mga dakilang ama. Salamat sa pangunguna ni Father Casey sa ating praise and worship. Sinundan naman ni Father Bok. Nakakatuwa, nandito siya na isang kapwa ko elder. Nakakalakas ang loob. Salamat sa inyong mga ministeryo, mga kapatid. At higit yung mga ministeryo ng mga tatay sa mga tahanan, talagang mission impossible ituusin po.
Salamat sa inyong mga panalangin, salamat sa suporta ng mga asawa, mga anak, at mga apo. Na kung wala yung ganon ay palagay ko hindi kami tatagal eh. Yung mga tatay ng tahanan, akala nyo lang nakangiti palagi yan, pero maraming ano yan, baon sa loob. Marami. Kaya nga mas lakas yung, matindi yung rate ng heart attack sa mga kalalakihan. Yun po ang tatay sa statistics. Kaya salamat sa panalangin at kami nakakapagpatuloy. Yun nga yung ating tema, no? Yung tungkol sa panalangin. At nung mga nauna at pangalawang linggo, talaga nag-bless tayo. Dahil una-una yung tekstong ginamit, yung mismong tinuro ng Panginoon na panalangin para sa atin. Ito po yun po yung tutuusin yung the disciples' prayer. Hindi po yun yung the Lord's Prayer dahil hindi applicable sa Kanya. Dahil nandun yung forgive us our sins, knowing that the Lord is sinless. Wala po siyang kasalanan. So, yun ay tinuro niya para yun yung maging pattern na ating pananalangin. Sa ating mga kapatid na Kip, maganda na ipapanalangin natin yun. Kayo po ba ay dadalangin, ginagamit ko po bang ano yun? Panalangin. Bawat araw, by the grace of God, I'm using that prayer. At nangungusap ang Panginoon, nagtuturo ng maraming bagay. Dahil yun po yung binigay sa atin para maging gabay natin kung paano ba yung panalangin, ano ba yung dapat natin ipanalangin. At ngayon nga ay magpapatuloy po tayo, mga kapatid. Ang magiging tema natin, yung panalangin ng Panginoon, kung paano tayo magiging katulad sa panalangin niya. Lalo na dun sa kanyang priestly role. Priestly role, dahil siya yung ating high priest. So kung kayo po ay nakapagpahinga na, hindi ko kayo mahilingan na tumayo. Pagbasa po ng ating banal na kasulatan. Makikita natin sa 1 Peter chapter 2, 9 and 10. Hebrews muna po. Dalawang po yung gagamitin natin. Hebreo 5 to 11. Yun muna po, Hebrews 5 to 11. Tapos yung 1 Peter 2, 9 and 10. Reading from the New King James Version. Doon muna tayo sa Hebrews, mga kapatid. So also Christ did not glorify himself to become high priest. But it was he who said to him, "You are my son. Today I have begotten you." As he also says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications, with vehement cries and tears, to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him, called by God as high priest according to the order of Melchizedek." So 1 Peter po, 2, verse 9 and 10. "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God." Verse 10, "Who have not obtained mercy, but now have obtained mercy." Palain po tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Naway mangusap sa atin ng Panginoon at siya yung talaga maglinaw ng kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo na. Okay? Una, mga kapatid, ay makikita natin na ang pagpunta ng Panginoon dito bilang
tao, katuwang tao siya, para i-fulfill yung tatlong offices. He came as a prophet, he came as a priest, and he came as a king. Yun po yung tatlong opisina ng kanyang ginampanan. Siya ay propeta, siya ay hari, high priest, at siya ay prophet, priest, and king. Yun po yung kanyang ginampanan. Siya po yung parang modern Moses. Parang naging modern Moses. At siya naman yung hari na nakaprophesy din sa Bible na sa lineage ni David, whose kingdom will be eternal. At ito na nga po yung fulfillment sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Siya po yung hari na pinaprophesy doon na magiging eternal yung kanyang throne, king, reign. And then, siya po yung priest, of course. Kaya lang unique yung kanyang priesthood. Kasi hindi siya mula dun sa Aaronic priesthood, sa lipi ng mga Levites, kundi siya ay high priest after the order of Melchizedek. Kaya nagiging unique ang priesthood ng ating Panginoon. Kapatid. At bago siya mamatay ay makikita natin yung kanyang pinakamahabang prayer sa John 17. Yung kanyang prayer as a high priest, makikita po natin yan. And then, nung mamatay siya, of course, when he rose from the dead, he is enthroned with the Father. Sabi nga ng Bible, he lives to make, he ever lives to make intercession for us. So, nung ginagawa ng Panginoon niya, siya po ay nakaluklok doon sa kanan ng Ama. Siya po ay nananalangin para sa atin. Yun pong ginagawa niya ngayon. Kaya nakaka-comfort dahil meron palang nananalangin sa kanyang mga anak ng ating Panginoon. Based dito sa First Peter, makikita po natin na tayo man, under the new covenant, tayo po ay mga saserdote, tayo po ay mga pari ng ating Panginoon dahil sa ating Panginoong Jesus. Ang binabanggit niya rito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. So, all believers in Christ, makikita po natin, share in His priestly status. Kaya wala na po yung special class of people na gumaganap ng role ng mga pare like in the Old Testament, yung Aaronic priests na sa Levitical priesthood, sila po yung talaga naatasan talaga para doon sa templo bilang mga pare at saserdote. Nung dumating yung Panginoon, nawala na po yun. Tinapos na ng Panginoon yun dahil siya na yung pinaka-high priest. Na hindi na kailangan yung mga offerings dahil sabi po ng Hebrews, for by one single offering, He has perfected forever them that are being sanctified. Tayo po ay pwede nang dumiretso sa most holy place. Kumbaga sa templo, nandun po yung holy place, kasunod doon yung most holy place where the presence of God is. Pero nung namatay si Kristo, makita po natin sa gospel account, sinasabi po ron na nahati yung kurtina, yung makapal na kurtina na tumatabing dun sa most holy place, sa holy place. Napunit po yun, nahati, na nagsisignify na tayo ay pwede nang makapasok doon mismo sa presensya ng ating Panginoon, sa kanyang trono ng kahabagan dahil kay Jesus.
Tayo po ay mga saserdote na namamagitan in behalf of God sa mga tao. Tayo po ay nangangaral ng mabuting balita. Tayo ay nagpoproklima ng kapatawaran dahil kay Kristo. Ito po yung nagiging role ng mga mananampalataya ngayon. Dapat maging aware tayo rito. Tayo ay nagiging representative, kinatawan ng Diyos, para iproklama itong paghahari ng Diyos at ang kanyang mabuting balita. So you are a holy nation, a royal priesthood, mga kapatid. At tayo ay may karapatan, may authority to read, to interpret the Bible, and to have them applied in our daily life. Meron tayong kapangyarihan. It is through the grace of God, through the enablement of the Holy Spirit who dwells in us, na siya po yung gagawa para ating manamnam matutunan yung salita ng Diyos. So, the New Covenant community is a royal priesthood. Pari po tayo lahat dito. Mga babae, hindi madre, at pari din kayo. Pari po. Through Christ, believers have been given direct access to God as priests. We are mandated to be a representative of Christ in His redemptive outreach to the world. Ngayon, gusto natin makita dito sa teksto kung paano at ano ang kahulugan ng panalangin kay Jesus. Yun po yung gusto natin tingnan dito. Kasi praying like Jesus yung team natin. Paano ba yung panalangin? Ano ba yung kahulugan ng panalangin para kay Jesus? At mula ron ay i-reflect natin sa buhay natin ngayon bilang kanyang mga pari din. No? So, ang panalangin ni Jesus, 5 po yung makikita natin, 5 yung kahulugan nito. Una na nga, yung pagiging essential ng prayer. Ikalawa, yung total dependence on God. Katlo, yung pagiging passionate, yung maalab, marugdog sa kanyang pananalangin. And then, of course, yung kanyang reverential fear, yung godly fear sa Ama, no, bilang lingkod. No? Of course, last, number 5, yung kanyang total commitment sa prayer. Ito yung 5 mga bagay na makikita natin dito sa panalangin, sa buhay panalangin ng ating Panginoon, na makikita natin sa ating teksto, lalo sa Hebrews. So, prayer was essential to Jesus. Well, ito po yung binabanggit dito na who in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications. Ito po yung naging buhay ng Panginoon. Talagang panalangin po. Araw-araw, siguro, bawat sandali. He is in constant communion with His Father. Because our Lord is the perfect man. Siya po yung perfect man. Talagang pure, yung kanyang holiness. Kaya nandun po talaga yung kanyang intimacy with the Father, with the Holy Spirit. Kaya hindi, maaaring wala yung communication, communion, no, every moment. Ito po yung naging buhay ng ating Panginoon. He prayed both before and after the great events of His life. Ito po yung kanyang ginagawa, mga kapatid. No? He often withdrew to lonely places and prayed. No? He prayed alone with God very early in the morning and in the evening and even all night. Ito po yung ginagawa ng Panginoon. Talagang nandun niya sa prayer mountain. Madalas. Nalala ko tuloy yung ating prayer mountain. Sana makapunta tayo. Very significant po yung bundok ng panalangin na yun sa atin. Merong 25 recorded prayers of Jesus in the Gospels. 25 recorded prayers of the Lord. At siyam yung kanyang solitary prayers. Na talagang iwanan niya muna yung mga alagad, akyat sa bundok, at mananalangin sa kanyang Ama. Yun nga, yung pinakamahabang panalangin niya, recorded was in John 17. Ito yung talagang the Lord's Prayer na nanalangin si Jesus sa kanyang Ama. Ito
Ito po yung glimpse ng kanyang talaga magiging priest, high priest, Lee Roy, na nagaganap ngayon sa kalamitan. Kung saan talagang pinapanalangin niya. Una, pinalangin niya ron yung kanyang mga alagad, mga disipulo. Afterwards, ipinalangin niya yung mga mananampalataya through the message of the gospel. At sinasakop na po tayo noon dahil tayo ay tumanggap sa Panginoon by believing the gospel. So ang Panginoon, sabi ko nga kanina, ay talagang pinapanalangin tayo. O kaya isa sa ating security na masasabi, bakit tayo nagkakaroon ng security, ay dahil ang Panginoon mismo talaga ang nananalangin para sa kanyang mga alagad, para sa kanyang mga tagasunod. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Bukod pa rin sa ikaw ay may eternal life dahil sa kanyang ginawa sa cross na naging kabayaran, substitutionary death. And then, sa pangpatunay yung banal na espiritu na nananahanan sa atin. Ito yung nagsiselyo bilang garantiya na tayo ay mga anak ng Diyos. In prayer kanina na we are being sanctified, process, sanctify tayo. It is through the power of the Holy Spirit in us na binabago tayo, minomold tayo bawat araw o bawat sandali, siguro. So, ito po ay panalangin. Panalangin. So ngayon, ang gusto natin tingnan sa buhay natin ngayon bilang mga pare, gaano ba kahalaga yung panalangin sa bawat isa sa atin? Gaano ba ito kahalaga, mga kapatid? What is the role of prayer in your relationship with God? Naitanong na ba natin ito? Ano yung role ng prayer in our relationship with God? In your worship, in your communion and service to God. Dito lang sa ating ministry, mga kapatid, gaano kahalaga yung prayer? Napakahalaga po dito. Sabi ko nga, kung wala yung panalangin, walang makakatagal dito eh. Walang makakatagal sa paglilingkod. Dahil it is through the power of the Holy Spirit that we are able to serve God. Kaya nga sabi ng Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses. So yun po yung totoo, mga kapatid. Wala po yung Superman dito. Kung hindi tayo ay, andun yung prayer kanina, yung dependence natin sa Panginoon, sa bawat sandali ng ating buhay, paglilingkod. Lalong-lalo na yung ating role as God's representative. Kinatawan tayo ng Diyos, ibig sabihin, dapat nare-reflect natin yung image ng God. Diba? Image bearer, sabi nga ni Kit, madalas pinapanggit niya. Eh, talaga bang si Lord ang nakikita sa atin? O baka naman iba yung nakikita. Mahalaga po yung panalangin. Kasi apart from God, His grace through our prayers, imposible po yung buhay Kristiyano. Hindi mahirap kundi imposible. At yan ay sa tulong ng pananalangin. Lalong-lalo na sa ating spiritual battles. Mga kapatid, siguro mamaya, bibigyan natin ng konting yung spiritual battle na ito. Kasi matindi ito, itong labanan na ito, mga kapatid. So, based doon, sa roles natin, kung ano tayo dito sa mundo, is prayer optional or essential? Is prayer optional or essential? Nakita natin sa Panginoon, essential talaga yung prayer. As a priest, ang goal mo ba dapat ay ang presensya ng Diyos?
Di ba ba? Ito dapat yung role natin. Kung priest ka, taong templo ka eh. Sabi ng Lord, it is written, my house will be called a house of prayer. Dapat po, babad tayo sa presensya ng Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians, don't you know that your bodies are the temple of God? And God's Spirit is dwelling in you? Templo ka, kapatid. Pari ka. Nagbababad ka ba sa presensya ng Diyos? Nagbababad ka ba sa pananalangin? Sa pagbubulay, sa pakikinig sa Kanya? Ito dapat yung primary sa buhay natin. Kaya natin sinasabi, ano yung role ng prayer? Sa presensya ng Diyos po, yung ating aim. Bakit tayo nananalangin? We want to commune with Him. He is our life, our strength, our light, our salvation, our comforter, our everything. Hence, we pray. So how important is God to you? Or ang tanong natin, gaano kahalaga yung pagkain mo? Yung tinapay, physical, bread. Gaano kahalaga yung tubig? Gaano kahalaga? Ako, nagbaon ako. Baon ako ng tubig. Gaano kahalaga yung oxygen as a biological being? Diba? Katunayan niya, ito yung inuuna natin eh. Kaya nirebuke tayo ng Lord eh. Seek ye first the kingdom. Huwag yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Unahin nyo yung essential. Ito ba, yan ang message ng Matthew 6 eh. So essential po ito. Nakikita natin as a biological being. Pero sabi ng Lord, I am the bread of life. Ako yung tinapay ng buhay. Sabi niya, he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. He is the bread of life. And he is the living water. Siya po yung living water. Kaya sabi niya, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Referring to the Holy Spirit. Rivers. Di po ba pinag-pray ito? Yung prayer kanina, yung daloy ng buhay eh. Yun po yun eh. Sino ba yung buhay? Si Lord. I am the way, the truth, the life. In Him was life, and His life was the light of men. So, tanong, dumadaloy ba yung buhay, yung walang hanggang buhay na yan? Sa akin, sa iyo, kapatid, dumadaloy ba yan? Nararanasan mo ba? Kaya nga sabi ni Paul, for the kingdom of God is not meat and drink. It's not a matter of eating and drinking, but a matter of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ito yung buhay eh. Yung buhay talagang nararanasan ang buhay ng Panginoon. Praise God. Minsan po, ito nararanasan ko rin na dahil hindi tayo nakafocus sa Kanya, nakafocus tayo dun sa mga bagay-bagay lang dito sa mundo, nawawala na yung tunay na, yung essential, ay tinuturuan tayo ng Panginoon, minsan in a painful manner. Tulad nung karanasan ng mga Israelitas sa ilan for 40 years, they wandered in the wilderness, na ang naging purpose daw doon, sabi na ni Moses, doon sa second generation Christians, believers. Nangyari ito, sabi doon, so He humbled you, allowed you to hunger and fed you with manna, which you didn't know, nor did your fathers know.
that He might make you know that man shall not live by bread alone. Ito po yung nakalagay sa Matthew. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. The bread of life. The word of life. Ito po yung essential. Ito dapat yung dinadalangin natin sa ating buhay. Kung essential ito, dapat babad ka sa panalangin. Ito'y dapat laging natural sa atin, mga kapatid. So, prayer is the oxygen. Ito yung oxygen that we receive the life of God into our hearts. Kumbaga, ito yun yung oxygen na tinatanggap mo yung buhay, yung spirito through our prayers. Ito yung nagsusustain sa ating spiritual life. So, ang tanong natin, why did Jesus pray when He is the Son of God? Bakit siya nanalangin? Bakit kailangan niyang manalangin? He is the Son of God Diba? Diyos siya Pero bakit? Ang buhay niya ay essential na panalangin. So maganda makita natin na siya ay 100% the human. Talagang totoo naging tao siya. Pati na hindi naman nawawala yung pagka-Diyos niya. Pero ipinamuhay niya yung pagkatao. Winaksin niya muna sinisang tabi yung kanyang pagiging Diyos. Kung kaya, ando doon yung kanyang total dependence sa Ama sa kanyang panalangin. Total dependence. Perfect human, perfect holiness, pero totally dependent sa kanyang Ama. Sa banal na Espiritu, for empowerment, for guidance, for direction, for provision. Provision sa kanyang pangangailangan bilang tao. Dinanas niya magutom, maguhaw, mangulila, masaktan, at mamatay bilang tao. Maging ang araw at oras ng kanyang pagbabalik, sabi nga, hindi niya alam kundi yung Ama lang nakakaalam nito. Hindi yung mga anghel. Pinapakita nito yung limitasyon niya sa kaalaman bilang tao. So, ang reflection sa atin ngayon, mga kapatid, kasi ang kaibahan ni Jesus sa atin, sabi ko yung kanyang pagiging perfect. Sinless po ang Panginoon. He is free from original sin because of the virgin birth. Walang kasalanan po yung ating Panginoon dahil walang namagitan na sexual relationship bago siya isilang po. Ito'y sa kagagawa ng banal na Espiritu, kaya siya nabuo. So, He is free from original sin na taglay-taglay natin lahat. At perfect siya, sinless, at talagang kilala niya talaga yung Ama. Kilala niya. So, ang tanong natin ay kung si Jesus ay ganito, perfect, sinless, pure, holy, Son of God, ay kailangan pa niyang manalangin? Kailangan niya pa maging totally dependent sa Diyos sa panalangin? How much more kaya si Paul? How much more kaya tayo? Imperfect, mahina, marupok, madaling mahulog, madaling umiyak, nasasaktan. Paano pa kaya tayo? Napagtanto niyo na po ba? Naisip niyo na po ba? Kung gaano tayo dapat totally dependent sa Diyos sa pananalangin every day, every moment of our everyday life. So, laging paalala po sa akin ito kasi kung meron tayong kinatatamaran, mga kapatid, yung pananalangin. Andiyan yung kaaway, talagang
gagawin kang abala sa maraming bagay, i-distract ka eh, kasi alam niya. Pag nakita niyo yung pinakamahinang saint na lumuluhod at nanalangin, sabi nga eh, andun na, nangangatog na yung kaaway. Kasi nandun na yung Panginoon, nandun na yung saklolo ng Diyos sa Kanya. So maganda i-reflect natin yun, mga kapatid. Kamusta yung ating pananalangin? Salamat nga tayo, everyday meron tayong group chat na nandun yung talagang ating prayer covenant. Sa kabila ng kaabalahan ay nakapagpatuloy po tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. So ang buhay natin, bilang royal priesthood, representative, kinataman ng Diyos sa mundo, ay imposible kung wala ang biyaya ng Diyos. Sabi ko nga, ito ay isang spiritual battle. Na-realize po ba natin yun? Ang Christian life is a spiritual battle. Tatlong higante yung kinakaharap natin. The self, the system of the world, and Satan. The unseen enemy. Mga giants po ito, mga kapatid. Giants. Every day, umaharap tayo sa spiritual battle. Every day, every moment, pagising mo pa lang, humaharap ka na sa pakikidigma. Kapatid. So that paggising mo, kung hindi ka nakapanalangin, hindi ka man lang nakapakinig ng salita ng Diyos, inuuna mo yung buhay ng may buhay, wagi na ang kaaway ito. Kapatid. Po, magandang paalala to. Paggising mo pa lang, dapat nandun na yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dahil kailangan natin siya. Kailangan natin siya, He is essential. Kaya nga doon sa spiritual warfare, nandun yung Ephesians 6, 10 hanggang 18. Isinulat po ron para paalalahanan tayo, gabayan tayo, paano ba harap sa spiritual na pakikibaka. Sabi nga po ron, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Yun yung admonition sa atin. Be strong in the Lord. Bago ka harap sa digmaan, hindi pwedeng hindi ka strong. Be strong in the Lord and in the power of His might. You are a Christian soldier. Kapatid, you are a prayer warrior. Be strong in the Lord and in the power of His might. Bakit? That you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya sabi po lang, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all to stand. Ano yung mga armor? Ito na yung mga sandata natin. Stand therefore, having girded your waist with truth. Truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Paano mo gagamitin itong mga helmet, yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, yung shield of faith, paano? Sabi po sa susunod na versikulo nun, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So gagamitin mo yung sword of the Spirit prayerfully. You do it in the name of God. Yung breastplate mo, you're doing it in the name of God prayerfully. Yan po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Spiritual battle is about prayer. Prayer po. So, ano yung
Ibig sabihin kung nagiging prayerless tayo. Prayerless ka, ano ibig sabihin nito? Kanino ka nagdidepende? Kasi essential, dapat si Lord ang dinidependehan natin. Pero hindi natin ginagawa, kanino tayo nagdidepende? Sa sarili. Sa sarili po. Kaya delikado po yun, yung ating pride of self-sufficiency. Delikado yung pride, dahil sabi ng Proverbs, pride goes before destruction. Bago mawawasak isang buhay o organisasyon, samahan, nandun muna yung pride. Yung walang pananalangin at walang panalangin, walang dependence sa ating Panginoon. Sabi nga ni St. Augustine, a man without prayer is like a tree without roots. Man without prayer is like a tree without roots. Ma-imagine mo yung buhay mo na kala mo napakalakas, no? Pero nung dumating yung bagyo, nabuwag. Yung pala walang ugat, napakababaw ng ugat. So, yun po yung pangalawa. Yung pangatlo po natin, Jesus is passionate in His prayers. Maalab po yung kanyang pananalangin sa Ama. Yun yung sinasabi rito, who in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to Him. Tagalog, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na tao. So ang panalangin ni Jesus bilang tao ay maalab, marugdog, buhay at puno ng damdamin. Ito po yung prayer ng Panginoon. Ito ay mula sa puso na may compassion, may pag-ibig ng Diyos na nakakadama, nakakakita ng paghihirap ng iba. Nakikita nila ito, nadadama eh. Kasi may compassion sila eh. Kaya dahil doon, sila man ay talagang nagiging nararamdaman nila talaga ito. At ito yung nagre-reflect sa pananalangin. Ang Panginoon, makikita natin yung compassion niya. Di po ba? Sa pakikitungo niya sa mga tao, lalo na sa mga may sakit, mga maraming mga pangangailangan, mga makasalanan. Nakikita natin yung compassion ng Panginoon. Ito po yung puso ng Panginoon, kaya no wonder yung kanyang panalangin ay talagang marugdog. Nung mamatay si Lazaro, nakita po natin ito, ano? Yung the shortest verse in the Bible, ano po doon? Nakalagay? Jesus wept. Siya'y tumangis po ron dahil nakita niya yung mga tao, talagang iiyak. At si Mary, nakita niya, hindi niya maiwasan na antig yung kanyang kalooban. At sabi po ron, nanangis ang Panginoon. So marugdog, maalag, buhay ang pananalangin ng Panginoon. Kay Bok ko yata narinig ito na kung totoong may pag-ibig ka raw, in love ka, halimbawa, ay magiging sensitive ka. Sa'yo ba yata narinig ka? Totoo po yun. Kung talagang nandun yung divine love, yung agape, di maaaring wala kang pakiramdam eh. Madadama mo yung sufferings na iba eh. Magiging compassionate ka, magiging sympathetic ka dun sa mga nagsasuffer. Noon na siguro,
dumadaan ka rin sa ganung suffering, and you know what it is kung paano dumaan sa ganun. Kaya nagiging sympathetic ka. Damo mo, alam mo. So that sa pananalangin talagang hindi mo maiwasan eh. Nagiging maalap. Andun yung panaghoy mo. Ano yung magiging pakiramdam mo, kapatid? Habang nabubuhay ka dito sa mundong ito na makasalanan, nakikita mo yung bunga ng kasalanan, yung mga injustice, yung kahirapan, dulot nga sa galit ng karamihan po. At ang mga maliliit ang nagsasuffer. Magiging maligaya ka ba kung tunay na anak ka ng Diyos? Di po ba? Maantig yung damdamin mo eh. Di maaaring hindi ka maapektuhan eh. Doon na lang sa pamilya mo mismo, ang mag-anak mo, halimbawa, mga malapit sa'yo, nakita mo. Yung nagiging buhay nila, nagiging miserable, halimbawa, naliligaw, at yung nagiging consequence ito, magiging maligaya ka. Di po ba? Hindi lang nakikita ng iba, pero ito, nararanasan mo eh. Yung kalungkutan. Sabi nga ng love chapter sa 1 Corinthians 13, love thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Kaya sa panalangin, minsan hindi mo maiwasan talaga na maging maalab. Minsan, maluluha ka eh. Hindi mo mapipigilan talaga eh. Nakikita natin minsan, yung mga nag-lead sa atin dito, hindi lang mga pastor, mga leaders. Minsan, ayun na, gumagaranggal na pala yung boses niya. Kasi naihipo nga ng Panginoon. Kaya doon sa Romans, may sinasabi po rin yung panalangin na gabay ng banal na Espiritu. Meron po rin na binabanggit, Romans 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Paano? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Ito po yung ministry ng Holy Spirit sa atin. Sabi doon, we do not know what to pray. Pero ginagabayan ka ng banal na Espiritu. No? Sabi sa English, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Groanings, mga pahimutok. Wow. Naalala ko tuloy yung Panginoon. Kapayo pa. My God, why hast thou forsaken me? Ano po yung groaning? Yun po yung nararanasan natin ngayon. Living in this imperfect, evil generation. Nandun yung injustice, nandun lahat, yung kasamaan na namamayagpag pa nga eh. Na naapektuhan yung mga mahihirap, maging yung mga tunay na mananampalataya for living a godly life. They that will live godly in Christ shall suffer persecution. Sabi ng Lord, siya mismo bilang Panginoon ay nagdanas. Tayo pa kaya? Pero andun pa ako niya, be of good cheer because I have overcome the world. Andun naman po yun. Yung Panginoon, di po ba sa Gospel, makikita natin yung siya nanalangin sa Garden of Gethsemane. Ano yung description doon? Yung pawis niya ay parang dugo. Yun po yung pinipicture doon eh. Kaya naging prayer niya, kumari po, Ama, wag, ilayo niyo na sa akin ito. Itong landas na ito, natatahangin ko.
ang sabi nga ron, then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Yung pawis niya para mga dugo. Bakit? Nakita niya po yung kanyang kasasapitan sa krus ng Kalbaryo. Nakita niya po lahat ng kalupitan ng capital punishment dying on the cross. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan ko, kasalanan natin lahat, kasalanan ng mundo ito. Ipinataw sa anak ng Diyos na walang kasalanan. Pero inako niya yung ating mga kasalanan at ang magiging kabayaran nito. Ito po ang ating Panginoon. Hindi naging madali dahil ano na nga, my God, why hast thou forsaken me? For the first time, naranasan niya yung estrangement, yung pagkakahiwalay sa kanyang ama. Dahil sa kasalanan na hindi siya matignan-tignan ng ama dahil ang ama ay napaka-holy. Nagpakiramdam ng Panginoon para siyang iniwan ng ama. Why hast thou forsaken me? Praise God. Saan na ba ako? Minsan po, sa personal na buhay natin, mga kapatid, yun na lang magkaroon ka ng sakit na matagal na eh. Di maaaring hindi ka magiging marugdog, mahalap, umiiyak sa Panginoon, sa pananalangin. Di po ba? Kanina nga naisip ko yun lang dumating ka ng senior age mo. Yun na, simula na yan. Pag nagawi ka sa grupo ng mga senior, usapan niya, ano yung maintenance mo? Kailan yung check-up mo? Yun na po yan. Pag nakarinig ka ng gano'n, mga senior yan. So, nandun na nagsusulputan yung aray ko po. Nandun na yan. Kaya minsan, nandun ka sa Lord sa pananahan, Lord, bakit? Di ba? Talagang, naranasan ko po yun. Kahit sa pagtulog ko, kagabi lang, hirap akong natulog na naman. Kanina, medyo hilo ako nagmaneho, pero tuloy lang, hindi naman ako pinabayaan ng Lord. Ganun po ang ating buhay ngayon. Hindi ba rin walang suffering? At hindi madali yung suffering na yan. Kaya ang sagot dyan, iiyak mo sa Panginoon niya. Alam niya yan. Bakit, Lord? Pero kailangan mo magtiwala. Bakit, Lord? Pero kailangan mo sumunod pa rin. Dahil sabi nga niya ito, all things work together for the good of those who love God. Napakahirap po. Magtiwala doon sa hindi mo nakikita, lalo na yung mga pangako. Hindi mo nararanasan. Tayo pa naman, nasanay tayo sa nakikita natin. Ako, napaka-organized na tao ako. Kung hindi ako preparado talaga, may kinakabahan ako. Pero ito yung buhay Kristiyano eh. The just shall live by faith, sabi ko ni Habakkuk. And faith is believing the unseen God, trusting in His promises in His Word. Mahirap po yung buhay pananampalataya. Ang galing sabihin ito eh. Pero yung actualization nito, kung paano may papamuhay yung faith, trusting God, perseverance, patience, hindi kayo iiyak sa Panginoon. Kung si Jesus mismo umiyak. Pero ang sarap po, nandun naman lagi yung presensya niya. Lalo na kung nangungusap siya yung Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, Lord. You are with me, regardless of my circumstance. Kapag pamakita natin, the prayer of Jesus is not hindered. Hindi po nahadlangan yung kanyang mga pananalangin because of His godly fear. Yung kanyang reverence sa Diyos. Yung kanyang mataas na paghanga, respeto sa Ama. Sabi po rito, who in the days of His flesh
when he had offered up prayers and supplication with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. May godly fear po, may reverence yung ating Panginoon. Godly fear and reverence are synonymous. Synonymous po ito na nangangahulugan ng deep respect mixed with awe and admiration. Godly fear produces a deep desire to obey and please God above all things, not wanting to disappoint Him. Ito po yung talaga may godly fear of God. It is the result of knowing God, kung sino ba siya talaga. Kaya napakahalaga po yung makilala mo ang Diyos. Ito yung talagang magkakaroon ng apekto sa buhay mo. Attitude mo, yung Christian walk mo. Kung gaano mo nakikilala ang Diyos. Kung sino siya sa buhay mo. At ito yung nakita natin kay Jesus, mga kapatid. Isang perfect man, pure ang kanyang holiness. Pero namuhay siya ng talagang may pagpapasakop, total submission to the Father's will. Dahil sa pagkakaroon ng reverence or godly fear. Kapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung dating takot na meron tayo dahil wala pa tayo kay Kristo. Totoo po ba sa inyo to? Andun yung takot dati. Kasi whether we like it or not, guilty tayo in the eyes of God. Dahil tayo ay makasalanan. Hindi natin pwedeng i-deny yan. No? Makikita po natin yan, doon pa lang sa kanyang creation, speaks of the reality of God. So that makikita mo sa buhay yung pagiging makasalanan at di mo maiwasan na talagang matakot. Alala ko noon, kapag umikidlat, takot na takot ako dahil niisip ko ako yung target ng Lord. Dahil marami akong kasalanan sa Kanya. Pero praise God, nung nakakilala ko sa Panginoon, unti-unti nawala yung takot. So ito'y napalitan ng talagang banal na takot sa Kanya. Talagang may paghanga, may pagsamba, may pagpipitagan sa Diyos na nahabag sa iyo, nagligtas sa iyo, patuloy na nahabag sa iyo. Patuloy na ginagabayan ka sa kabila ng imperfection mo. Ito po yung banal na takot na meron ngayon ng isang Kristiyano na dati ay takot dahil mapaparusahan siya. Ngayon ay takot na gusto mong galangin, respetuhin, ayaw mong dulutan ng pighati ng sama ng loob ng Diyos na tatay mo, loving Father mo sa langit. Minsan, nandoon din yung, kasi alam natin, holy siya. Holy ang ating Panginoon. In fact, yun yung utos niya, be ye holy for your Father in heaven is holy. Pero kadalasan hindi tayo holy. Kaya nandun din minsan yung takot because God, alam natin, will not spare His wrath. Nandun po yung pagkakastigo niya sa atin, china-chastise tayo, dinidisiplina tayo, kung nagiging deliberate yung ating pagsuway, ginagabayan ka na, tinuturuan ka na, binibigyan ka na ng empowerment, pero pinipili mo pa rin yung ibang landas. Doon na papasok. Kaya sabi po ni Paul, sabi po ron, work out your salvation with fear and trembling. Fear and trembling. Dahil nga ang Diyos ay hindi mag-aatubili na gagamit ng pamahaluyan. At ang intention niya, ang purpose,
Dahil mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kaya ayaw niya mapabilang ka din sa mga napapahamak. Yun po yung dahilan. No? Alam ko to dahil ako nakakaranas ng chastisement ng Panginoon. Yung pagdidisiplina ng Panginoon, nararanasan ko po yan. Lalo na kaming mga tumatayo rito. No? Nangangarang, natuturo, andun yung warning ni James. Huwag niyo hanggang niya, maging mga tagapagturo kayo. Greater is your accountability. Kasi ang tanong doon ay pinapamuhay mo ba yung tinuturo mo? So that we will have to walk through the fires of our own preaching and teaching. Dadanasin mo yan para maging totoo sa buhay mo. At doon ka iiyak. Dahil imomolde ka, aalisin yung mga obstacles sa buhay mo. The Father is the gardener. So yung mga namumunga ay ipupuron niya, sabi po ron, para lalong maging mabunga. Mahal ka niya, kaya gusto ka niyang turuan. So ikakaroon ka ng godly fear dahil mong lumakad din sa kalikuan. Sabi ng Proverbs, the fear of the Lord is to hate evil. Kung meron kang fear of the Lord, you will hate evil. Kaya yun nga yung dalangin natin. Pag sa lipunan, sa pamahalaan, magkaroon ng banal na takot yung mga namumuno. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. May takot ka sa Diyos, ang idadalangin mo lagi ay yung kalooban niya. Ito yung gusto mo ipamuhay eh. You will practice, you will apply yung mga teachings niya at doon ka nagiging wise. Kasi kung walang application, intelligent ka lang. Pero kung may application, nandun yung learning mo, and then at the same time, nandun yung application mo, nagiging wise ka. Yung sinasabi sa Matthew, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang bagyo, ang unos. Hindi siya natinag. He is the wise builder. So, ang maganda nito, kung tayo may godly fear, malakad sa kanyang kalooban, ay nandun naman yung blessing sa ating prayer life. No? Nandun po yung talagang pagtugon ng Lord sa ating pananalangin. Sabi nga, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Paano kanya didinigin? If we ask anything according to His will. Tinuro lang ni Pastor Kid ito, Thy will be done. Ito na po yung tinuturo ng Panginoon. So kung ito yung prayer mo, His will be done, ito yung answer ng Lord. If you abide in me, my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done to you. Yun po yan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So ikaw ba ay tunay na may banal na takot sa Diyos? Na dumadakila at nagpapasakop palagi sa kalooban ng Diyos, na kanyang ina-affirm sa pagtugon sa mga panalangin mong naaayon sa kanyang kalooban. So last po, the aim of Jesus' prayer as expressed in His life is total commitment to the will of the Father. Total commitment po yung kanyang aim sa kanyang pananalangin. So ano yung kahulugan ng kanyang total submission to the Father's will? Ito yung pinakadakilang pag-ibig ng Diyos sa pagliligtas sa taong makasalanan po. At ang pagsusugo ng Ama sa kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging sakripisyong handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po yung talagang pagkukusa ng anak ng Diyos na magkatawang tao. Diyos na walang hanggan, pero pinili niyang magkatawang tao. Taglay yung ating mga limitasyon.
at upang siya ang umako nga sa ating mga kasalanan, magbayad ng ating mga kasalanan sa kamatayan sa krus. Ito yung kahulugan ng kanyang total submission. Kaya nakikita po natin, ang dahilan ay ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na kailangan niya sumunod sa kalooban ng Ama, dying on the cross for the salvation of mankind. Tapos natin sinasabi, for God so loved the world. Ano po yun? Ito yung dahilan, kaya yung sinugo si Jesus. And He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance, sabi po ni Peter. So, ang reflection natin, kapatid, ikaw ba ang lingkod ng Diyos na totally inclined to the will of God? Malalaman mo ito sa buhay mo. Nandun ba yung total inclination mo to obey the will of God? Yung ba yung prayer mo, yung tinuturo ni Jesus, Thy will be done on earth. Sa buhay ko. As it is in heaven. Ito ba yung prayer mo? O yung prayer na walang kinalaman yung kaharian ng Diyos? Yung prayer na hindi kinalulugdan ng Diyos? So, minsan magandang magbulay tayo, bakit ba hindi tinutugon? Minsan po, baka gano'n, hindi ko sinasabi nyo na ngayon. Pero maaaring may tinuturo, kasi prayer transforms us, di po ba? Madalas, prayer natin, baguhin yung circumstance. Yung pala, gusto mong mangyari ng Lord, baguhin mo yung loob. Linisin mo muna yung loob at lilinis yung labas, sabi nga ng Panginoon sa mga hypocrites sa Gospels. So let us be sensitive to the Lord, the Holy Spirit. Kung ano talaga yung tinuturo sa atin. Baka meron tinuturo po sa atin upang tayo ay talagang mapagpala natin, Panginoon. Yung prayer life po natin is a reflection. Reflection po ito. Lalo na sa ating Christian walk, sa ating paglilingkod. Reflection ito kung sino ang Diyos sa buhay natin. Reflection po ito. Sa buhay mo ngayon, kapatid, sino ang Diyos? Ano siya sa iyo? Reflection ng buhay mo ngayon. At ito ay yung prayer life mo. Doon ma-reflect, mga kapatid. Kung gaano mo pakilala ang Diyos. So that kung ang Diyos sa iyo ay lagi mo nakikita na isang stiff, talagang rigid God ito, God of do's and don'ts na may nakahandang pamalo, laging nakamatsyag sa iyo, baka magkamali ka, diba? Hahatawin ka agad. Minsan, ganun ang view natin sa Lord. Kung ganun ang view natin sa Lord, you will obey God. Kaya lang, motivation mo ay fear. Takot. Na minsan, pati yung mga nag-preach dito, pag hindi kayo nag-tithes, ito, maghihirap kayo. Takot po, yung motivation na ginagamit nila hindi yung love. Pero kung ang view mo naman sa Diyos, Almighty, all-powerful, all-knowing, all-loving, ever-loving God, merciful, gracious, holy God. Kung ito naman ang view mo sa Lord, you will obey God, motivated by love. Yun po yan. Yung Romans 12:1, nandun yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, offer your bodies as a living sacrifice. So, ang role ng Holy Spirit, kapatid, makikita natin yan. Kasi imposible makilala mo ang Diyos talaga in sariling effort. You can know Him, you cannot know God apart from Him revealing Himself to you. Tama po ba yan? Kahit gaano ka katalino, you will never know God unless
siya mismo ang magre-reveal sa'yo through His grace. So, andyan yung role ng Holy Spirit, mga kapatid. Dahil siya talaga yung gagabay sa'yo sa lahat ng katotohanan. He will glorify me, sabi ng Panginoon Jesus, referring to the Holy Spirit. So, nandyan yung ginagawa ng Holy Spirit, pinaprocess ka to sanctification, binabago ka, inaayos ka. Yan yung role ng Holy Spirit sa atin. And sabi ni Paul sa Ephesians, be filled with the Spirit. Ibig sabihin, yung buhay mo dapat ay totally nag-control ng banal na Espiritu. Totally nakasuko sa kapangyarihan ng banal na Espiritu yan. Yun po yung be filled with the Spirit. Yun po yung ibig sabihin mo. Moment by moment, filled ka ng Holy Spirit. Talagang He is in full control of your life as a Christian. Yun po yung ibig sabihin nun. At sabi ni James, draw near to God and He will draw near to you. Yun ba yung buhay mo? Ang direksyon mo ba ay Diyos? Si Kristo ba? Ang direksyon ng buhay mo. And then sabi ni John, He who has my commandments and gives them, He it is who loves me, and He who loves me shall be loved by my Father. And I will love Him, and I will manifest myself to Him. Sino yun? Siya yung nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. God will reveal Himself. The Lord Jesus Christ will reveal Himself to you. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Bakit ganun kalalim yung devotion ni David, ni Paul sa Diyos? Bakit? Malalim po yung kanilang devotion. Sabi po yung prayer ni David sa Psalm 63, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Sabi naman ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. If by any means I may attain to the resurrection from the dead. So ano yung sekreto nila? Their insatiable hunger and thirst to know God more and more. Hence, their deep devotion. Hindi sila perfect, pero napakamaalab yung kanilang buhay. Devotion sa kanila. Sabi ko nga kanina, yung prayer life natin, reflection ito ng Christian relationship natin sa Diyos. Reflection with God our Father. Pinakikita nito kung sino ang Diyos sa ating buhay, kung gaano siya kahalaga, kung siya ba ay ating sinasamba. Nakikita ito sa pananalangin. Siya ba ay ating dinadakila at pinagpaghari sa ating buhay. Ito yung magiging laman ng panalangin mo, kapatid. Pinapakita din sa ating pananalangin ang total dependence sa Diyos. For everything in the Christian life, every moment of our everyday life. Pinapakita po yung total dependence sa ating buhay, pananalangin. Ito ang kahulugan ng panalangin kay Jesus bilang high priest at lingkod ng Diyos. Essential, total dependence, reverence, maalam at passionate, and total commitment to God. Ang panalangin ay ipinamuhay niya. Ang panalangin ay itinuro niya, ang panalangin ay iniuutos niya sa atin, mga kapatid, na ito ay talagang isa katuparan natin. Kumusta ang buhay panalangin mo, kapatid? Kumusta ang prayer life mo? Or should I ask, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Ay kuminalangin. Piling Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka mangusap sa amin. Patuloy mo antigin ang aming puso, isip, damdamin. Upang ang iyong salita, upang ang nais mo, kalooban mo na manalangin kami ay talagang pumasok ng malalim mula sa isip tungo sa aming puso. At magbunga ito ng isang buhay na talagang nagiging devoted
nagiging talagang nakahandog sa iyo, Panginoon, maalag, nagpapatuloy sa kabila ng maraming sagabal. Sa tulong at patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.